lang. Magandang umaga mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Happy Father's Day sa mga kapwa ko haligi ng tahanan. Happy Father's Day po. Are you happy being a father? Palakpakan po natin Diyos, ang ating dakila Ama, na nagbigay sa atin ng pribilehiyong maging ama sa lupa. Sa umagang ito, nais ko pong humingi ng paumanhin. Last Sunday, ako po hindi nakarating dahil po sa sakit ng aking paa, may kasamang lagnat. Pero habang ako ay nagpapahinga, yung aking espiritu ay nandito. At ngayon naman, gumanti ang ating Pastor Boyet. Hindi, naghatid po siya ng anak niya sa airport. So ngayon po ay wala siya. Sabi ng mga board kanina, mukhang may galawan na lang, Pastor Kung may mga 7 ng may 5 assistant na, mukhang ma-absent. Hindi po, ako pa talagang by hook or by crook talagang dapat dumalo. Pero talaga noong Sunday, hindi ko po kinaya. Sa umaga pong ito, are you excited to hear the word of the Lord? Alam niyo po ba na bawat linggo ng pagsamba, may inihandang mensahe ang Diyos para sa inyo. Tandaan niyo na dapat sa bawat pagsamba, dapat sa pag-uwi niyo ay meron kayong mensahe na nabaon mula sa salita ng Diyos. Kasi iyon ang kabuuan, iyon ang essence ng pagsamba. Hindi yung sumamba ka lang ay wala ka nang naiuwi. So kaya meron tayong mga tinatawag na take away, no, na dapat pag uwi mo, may naiuwi kayong baon mula sa Panginoon. Alam niyo ba na bawat linggo na pagsamba sa sermon ng ating mga pastor, ang mga salitang naririnig niyo ay salita ng Diyos. No? So maliban na lang, kaya nga kapag kami tatayo dito, Panginoon ay huwag mo hayaang ikaw kaming sarili na mahayag, kundi ang salita mo. Meron po kami mga sermon outline, amin pong pinapagkatiwala sa banal na Espiritu, ano ang gustong sabihin pa ng Panginoon, pandagdag sa sermon outline. Kaya hayaan niyo po tayo manalangin para sa Panginoon. Amang Diyos, maraming salamat sa umagang ito, sa kadakilaan mo sa amin. Isang singkad na linggong lumipas kami ay ang pinagpala, hindi mo kami pinabayaan. Ginawa mo kami, Panginoon, ng mga biyaya ng kalakasan, pamilya nagmamahal, tahanang sinisilungan. Ama, salamat dahil ikaw ang Diyos na tapat sa aming buhay. Amang Diyos, salamat dahil ngayon, ang pagsamba ay kami narito upang dalhin ang pinakamataas na pupulit pa sa salamat sa iyong katapatan sa amin. Ama, salamat, nakakasamba kami. Salamat, wala kaming karamdaman. Buo kami, O Diyos, na nakaharating sa simbahang ito upang dalhin ang aming handog ng pasalamat sa iyong katapatan sa amin. Panginoon, mapagpala ang iglesia sa pakikinig ng mga salita. Dalangin ko, Panginoon, na sa aming pakikinig, hindi lang kami mapagpala ng salita mo, O Diyos, kundi ito'y aming maikilos at maisagawa. O Diyos, pagpalain mo kami, banal na Espiritu, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Kamusta na po kayo? Kamusta na po ang ating buhay-buhay? Sa buong mga ilang linggo na tayong dumaranas ng mga masasakit na balita, ang ating gobyerno ay napakagulo. So sa pinakahuling ito, latest, ang pinakamainit na balita ay ang pagpanaw ng isang atleta, di po ba? So, sa isang mga magulang, napakasakit po nito, di po ba? So si Rene Baterbonia at si Divine Adili, alam po natin ang storya ng kanyang pagkalunod. Pero yung the real story behind, hindi natin alam, under investigation pa yan. So dito po, nakita natin sa pangyayaring ito, ng mga kabataang ito ay kinuha sa panahon ng kanyang kalakasan. So yun po yun. It's very touching story parents na mawalan ng magulang. Nais ko lamang po kung ba't ko binanggit ang latest trend ng storyang ito ay na naka-touch sa puso ng bawat sambayanang Pilipino. Gusto kong kunin natin yung reflection and lesson from the life and death of Rene Baterbonia. Number 1, ang buhay ay biglang pwedeng mawala kahit sa gitna ng pangarap. Kahit sabi mo, ang lakad-lakas ko pa, ang dami kong plans, ang dami kong dreams. Do you know that in the midst of your dreams and plans, God can take away the life that He had given to you? Sa buhay ni Rene at ng bata ni Adili, ay sa gitna sila ng pangangarap. Wala pa sila sa achievement and fulfillment of their dreams, but ito na. Hindi natin kontrolado ang oras ng buhay, kaya mahalagang mamuhay na may kabuluhan at kahandaan sa Diyos. Tama po ba? Dapat we live a life with a purpose. We live a life being ready for the Lord as we face death. Pangalawa, ang bawat buhay ay mahalaga at dapat may maiiwang inspirasyon. Hindi nasusukat ang halaga ng isang tao sa haba ng buhay, kundi sa impact na naiwan niya sa iba.
Ang tunay na alaala ng tao ay yung iniwan niyang kabutihan at pagmamahal sa kapwa. Di po ba? So habang tayo nabubuhay, maging mabait, maging mapagmahal, di po ba? Gusto niyo bang kapag nilibing kayo ay yung mga kakilala at kamag-anak niyo lang ang makikipaglibing? Example ng batang ito, hindi natin siya kilala, di ba? We don't know him. Pero sa mga enthusiasts ng mga sports, sa palarong pambansa, naging sikat po yan sa Rene Butterfly as MVP in Mindanao. So, naging kilala natin sila ngayon. Sayang, namatay na siya, tsaka naging famous si Rene. Pero famous siya sa Mindanao. Pero sa mga salita ng mga tao nagmamalasakay at mga nakakilala, maging sa mga fans lang at sa mga humahanga sa kanyang pagbabasketball, marami siyang iniwang aral ng buhay, pagiging mabuting tao. Kaya minahal siya ng Pilipinas. Pangatlo, ang kaligtasan at pag-iingat ay napakahalaga kahit may training o aktibidad. Napakahalaga po ng safety rules sa bawat gagawin. Lalo sa ating mga church, no? Lalo kung may mga outing, o, diba? Kailangan pahalagahan yan. No? Kung may mga meron tayo mga team building sa labas, so rest assured to consider safety rules para mapag-ingatan natin ang ating miyembro. So paalala ito na ang organisasyon at tao ay dapat may pag-iingat, safety at paghahanda. So sa gitna ng kalungkutan, may pag-asa at pag-aliw ng Panginoon. Ang buhay ay maikli at di natin alam ang bukas. Kaya habang tayo nabubuhay, magmahal ng totoo, magpatawad agad, maglingkod sa Diyos, at gawing makabuluhan ang bawat araw. May isa pang trending, si Vince Amarante. Sino po nakabalita nito? Yan, di ba? Ang ganda na story na bata. Kahit ako nung pinanood ko ang video, grabe yung kanyang pagtitimpi upang hindi gumanti. Aral to sa ating mga nakapanood, nakakaalam sa kanya. So ano ang bunga ng kanyang pagtitimpi na hindi siya gumanti sa suntok ng kanyang ng taong ito, ay nagkaroon siya ng mga gantimpala. Marami mga vloggers ang minute siya, binigyan siya ng mga cycling gears, binigyan siya mga cash. So tas na-meet siya ng mga vloggers in person, talagang they said that bait ng batang ito. I don't know kung ano yung truth, nasabi Christian day batang ito, being grown in small groups. So sabi, so yan ang kanyang So naging sikat ang batang ito, pero hindi niya alam na may camera. So reflection and lesson from Vince Amarante. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagganti, kundi sa pagpili ng tamang ugali kahit mahirap. Ang respeto, kababaang loob, at pagpipigil sa sarili ay nagdadala ng tunay na tagumpay, yung self-control. Kaya po minention niya kasi ang topic natin ay spiritual discipline. So ang ganda ng aral sa batang ito. Di ba? So, kumbaga, gumawa kayo ng tamang desisyon sa panahon na mainit ang sitwasyon. Di ba? Di ba ang hirap nyo? Tapos nung na-interview siya, na-amaze ako sa bata, sabi niya, bakit hindi ka gumanti? Kasi po, bata sa akin, I'm 19, 14 siya. Pwede rin, di ba? And sinabi niya, kahit naman pumatanda siya sa akin, kaedad ko, hindi ko po talaga siya gagantihan. Kasi, tinuruan po ako magpigil sa sarili. Tsaka, ba't ko po siya gagantihan? Alam ko naman ang sinasabi niya, hindi totoo. Parang in contrast, sabi ko, alam ko, pwede kang gumanti kasi hindi naman totoo sinasabi mo suntukin kita dyan. Pero sabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya Di ba, mas reason pa nga manuntok kasi kung ano pagkasabi mo, di ba, pwede mo suntukin. Grabe ang batang nito. Di ba, imagine, it's a little incident in MOA na nagbigay ng awakening sa ating mga pag-uugali. Kung gaano nyo pipigilin ang galit, lalo na yung nasaktan ka na. Di ba? Ano automatic pang nasaktan ka? Ganti tayo, nasaktan tayo So, pinakita ng batang ito. Ang self-control. Grabe, nakakatuwa. Ay. Sabi ko sa inyo, toxic ang linggong ito Habang ako'y may sakit, pati yung social media, sinasaktan ako So, umukay na ang Senado, nabuo na ang 12. Nabuo na ang 13. Hindi natin alam sino ang Judas. So, the Senate majority block is now completed.
majority in nakapanik sa ating administrasyon. So dito, inelect na siya si Win Gatchalian as our Senate President. Sabi nga ni Robin Padilla, nag-conceive na si Alan Cayetano. Nag-concede na si Alan Cayetano. What's the reflection ng lesson from the Senate crisis? Ngayon may mga kapwa both Christians nag-aaway, no? Kahit parang Kristiyano, meron siyang side na isa, side na isa. Nakakaawa din ang kapulungan ng JIL, nababas na sila ngayon, di ba? Nakakaaway, may mga JIL talaga na sabing aalis na sila, may mga JIL na talagang pinagtatanggol nila. Nakakalungkot din, nakakagrave ng puso, yung Jesus is Lord ay nakakaladkad sa pambabas na Judas is Lord, mga ganun. So parang nasasaktan tayo dyan. Anong reflection lesson natin sa Senate crisis? Ang pagkakaiba ng opinion ay bahagi ng demokrasya. So it's not a part of Christianity. Part of our faith is that, it's not a part of our faith, but yung pagkakaiba-iba natin, kung makaleni ka, makabongbong ako, and I'm saying I'm bongbong, kung makapula ka, no, it's not. Ito'y pagkakaiba natin dahil sa opinion natin, ito'y bahagi ng democracy. Ngunit, ang respeto sa batas, tamang proseso, at pananagutan ang dapat manig upang mapanatili ang tiwala ng taong bayan. So, if Senate Joel Villanueva said that because of the work, dahil sa trabaho, huwag nating husgahan siya, marahil yun nga. So we cannot say na talagang mali ang kanyang desisyon. I can say na tama ang kanyang desisyon. So sa atin bilang Christian, pare-pareho naman tayo kung lahat, mga JIL o hindi ka JIL, lahat naman tayo, our common denominator is that we are saved by the Lord Jesus Christ. No, regardless of kung sino, saan ka paparte. Pero mahalaga ay dapat manig ang mapanatili ang tiwala ng taong bayan. Sana may balik ang mabuting tiwala, ang tiwala ng sambayanan sa ating gobyerno. Okay. So kapag yan toxic talagang ako na-stress. So habang nagbabrowse ako, hanapin ko na lang si Pancho. Ito si Panchikin na nagbibigay sa akin ng release sa kanyang mga stress. Sino po nakakilala kay Panchikun? No, naging worldwide, kilala siya, itong unggoy na to, si Panchikun. Siya ay nandun sa Ichikawa Zoo sa Japan. Sa mga gusto mag-Japan, dalawin niyo si Panchikun. So, he's a worldwide known for his story. Ang ganda na story ni Panchikun. Si Panchikun ay pinanganak siya last year of November yata. Nung pinanganak siya, ayaw siyang alagaan ng nanay niya. Tinataboy siya. Ang reason daw, because that time, meron daw heat wave. Yung heat wave nagbigay ng psychological impact sa nanay niya. Yung heat na yun, parang nagkaroon siya ng yung stigma na ayaw niyang may didikit sa kanya. Kaya itong si Panchikun, hindi siya naalagaan, tulad ng normal na unggoy. So, nag-alaga sa kanya ay 2 zookeepers. Ay, ba't nawala? Ayan, 2 zookeepers. Ito yung 2 zookeepers, sikat din 2 to dahil kay Panchikun. So, sila yung nag-alaga kay Panchikun, pinapadede, para, nung siya, lumaki-laki na si Panchikun, nakakatakbo-takbo na siya, dinala na siya sa zoo. Nung dinala siya sa zoo, si Panchikun ay nabubuli, nare-reject. Kaya doon, yung mga video yun ang sumikat sa buong mundo, na buong mundo ay naaawa sa kanya. Nakaka-relate tayo about the rejection. No? Si Panchikun, nire-reject siya ng kapwa niya unggoy. Babatake siya, kakalad ka rin siya, baby pa siya. So talaga nakakaawa si Panchikun. So, itong topic niya, itong life ni Panchikun, tama siya yung March team natin, yung Flowers and Tribe. Do you know today, si Panchikun, nagamayan na niya environment. No? Tinatabihan niya yung mga elder, ang tawag sa kanila ay Chinese macaque. So, tinatabihan niya matatandang unggoy. Pag dumidikit siya, meron sila mga rules. Kapag dumidikit ka sa matanda, huwag kang titingin sa mata nila. Noong una-una, pag didikit si Panchikun, pag tumingin sa matatanda, talagang binubugbog siya, nakakaawa siya. Natutunan ngayon ni Panchikun ang rules. Kasi wala nga mother eh. Walang nanay nag-alaga sa kanya. Kung may nag-alaga sa kanya, alam yung rules. Alam niya yung gagawin niya sa society ng mga unggoy. So hindi niya alam yun. Hanggang observe ni Panchikun na kapag pala didikit ka sa elder, huwag kang titingin sa mata nila. Pero pwede siyang umikot-ikot, tumanda-banda,
dumamadamba. So yung mga elder monkeys, wala silang hilig sa pakikipaglaro. Do you know? Because of Panchiko, naging mahilig sila sa pakikipaglaro. Sumaya ang zoo. So Panchiko is flourishing and thriving. No? Flourishing and thriving because nilabanan niya ang environment. Hindi siya nagpatalo. No? Today, guro, nababro siya. No? Kapag ako ay na-stress, kapag si Panchikon nakita ko na, ngayon Panchikon is flourishing and thriving, is living like a little king of Ichikawa Zoo. No, dinadayo siya ng mga tourists. Yan. What's the moral story about Panchikon? Yan, no? Di ba? Lagi na siya may barkada. May mga barkada na siya. So, 10 months na si Panchikon. Reflection and lesson from Panchikon. Ang sipag, tiyaga, at hindi pagsuko sa kabila ng mga pagsubok ang susi upang makamit ang mga pangarap at maging mabuting tao. No, a dreamer, no, hindi siya sumusuko, no. He never surrendered. That's why Panchikon is now flourishing and thriving. Okay. But I just want to acknowledge joining us in worship, Attorney Grace Fisher along with the batch. Salamat po. Siya po yung speaker natin mamaya, Attorney Grace, sa ating Women's Fellowship. Please, mag-stay po tayo. Okay, let's proceed with our topic, training in spiritual discipline. To be trained, paano tayo sasanayin sa ating spiritual na disiplina. Today's passage, the Apostle Paul compares the Christian life to an athletic competition. Ating topic ngayon ay yung passage niya tungkol sa si Pablo, kinompare niya daw yung Christian life natin sa athletic competition. Habang binimeditate ko yung verse na to, sabi ko, bakit sa athlete? Kasi hindi naman tayo makaka-relate, kasi hindi naman tayo lahat athlete, di ba? Bakit sa athlete? Bakit? Pwede naman sa vlogger, pwede compare sa housewife, pwede compare sa worker. Bakit sa athlete? Then kasi ang mundo ng atleta, ang mundo ng sport ay punong-puno ng disiplina at training, spiritual training. Can you imagine, Paul is encouraging us to train ourselves like the athletes. So, ibig sabihin, ang hirap palang maging Christian kasi meron dapat training. Di ba? Naalala ko yung kanta dati ni Butch Charbet, buhay Kristiyano, di alleluia lang. No, ang buhay Kristiyano, hindi yung simba-simba lang yan, hindi yung kadasal. So, meron siyang training. So, totoo pala na ang buhay Kristiyano, hindi po madali, mga kapatid. No, kung gusto niyang easy life, don't be a Christian. Okay, maging Christian. Easy life. No, gigising ka, wala kang isiping sisimba. Di ba? Wala kang obligadong kaatinan. No, di ba? Easy life yun eh. Pero we as a Christian is now living the life of an athlete because we are in the athletic competition. Meron po tayong competition. During Paul's time, sinasabi niya sa kanyang mga tagapakinig yung kahalagahan ng pagkakaroon ng disiplina sa sarili. That's why Paul illustrated Christian living as an athlete. So just as an athlete trained with discipline and determination to win a prize. Ang atleta ay nagte-training siya kasi meron silang gustong mapanalunan. Believers, you and me, are called to pursue Christ with focus, self-control, and perseverance. So tayo bilang mga Kristiyano, tulad ni Pablo bilang mga atleta, tayo ay kin-encourage ni Paul na mag-focus. May laban. Meron tayong ginugol na prize. No? At self-control na kinuwento kayo na yung batang sinuntok na hindi gumanti. Self-control yun, grabe. And perseverance, pagtsatsaga. Paul reminds us that Christian life is not a casual stroll. Hindi nga po simple ang pagiging Kristiyano, mga kapatid. So, but a purposeful race with an eternal reward. Ito ay takbuhin natin bilang Kristiyano. So, bilang Christians, we are runners. Tumatakbo, nagtsatsaga, may disiplina sa buhay. So, the subtopic na is run to win the prize. Tumakbo ka para manalo ng gantimpala. During the time of Bible times, during Jesus Christ time, during fall time, yung premyo ng athletes ay wreath made of wild olive branches. Yan po. Yan ang simple nilang So, during that time, ano ang mga sports? During the Bible times, running.
Combat sports. Ano yung combat sport? Yung mga espadahan, di ba? Itakan. Then chariot races. Meron din sila mga karera na mga karwahe. Yan po yung mga sports sa panahon ni Paul. So ito yung mga sports, mga athlete na sinasabi ni Pablo na gayahin ito yung mga apa. Ito yung bilang Kristiyano, ito yung gagawin natin bilang mga atleta. Kasi may goal tayo na mapanalunan ang premyo. No? To run, to win a prize. During 2024 Olympic medal, ang 2024 Olympic medal, ito po yung medal. The gold medal itself is worth $950. Convert to peso is 57,000 pesos. Ang halaga ng gold ng medalya. Sa Pilipinas, for the Philippines, the government awards 10 million for each Olympic gold medal under Philippine law. In addition, medalists often receive substantial bonuses from private companies, businesses, and benefactors. So talagang mayroon talaga, kaya yung mga atleta natin ngayon talaga, yan, sila Rene, mga batang nangangarap, kasi ito ang goal nila eh, makasama sa international competition. So best example is, yan, di ba? Si Carlos Yulo. For example, after winning 2 gold medals at Paris 2024 Olympics, Carlos Yulo received 20 million from Philippine government. Dalawa kasi gold niya, so 10 million each, di ba? So numerous additional rewards from private sponsors including cash, a condominium unit, house and lot, vehicles, free lights, and lifetime perks and lifetime gas, bringing the total value of his reward overall is 100 million pesos. Di ba? Grabe na-achieve ni Carlos Yulo yan. Because of discipline and training. Pastor, di naman tayo athlete, ba't gagayahin natin ang training ni ano? Isabi ni Paul sa ating text ngayon, inahanti ulit tayo bilang mga tulad nito, na mga atletang merong ginogol na makuha at ma-achieve. So what is God's promise of eternal reward sa atin? No? Kung sila, itong mga atleta, ang kanilang mga pangarap ay mga medalyang ginto, mga cash prizes and perks. So sa atin, what is God's promise of eternal rewards? Bakit tayo magtitiis bilang Christian? Bakit tayo magdidisiplina? James chapter 1 verse 12, Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. No, pinagpala daw ang taong natiling tapat sa kabila ng pagsubok. Sapagkat matapos siyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, the crown of life, na pinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. No, basically, the 5 heavenly crowns ang binabanggit dyan. No, tandaan nyo, bilang Christians, bukod sa pagtanggap sa Panginoon, tandaan nyo, as we receive Christ as our personal Savior, we've been saved from the penalty of sin. Mula na maging born again ka, nang tinanggap mo ang Panginoon, naligtas ka mula sa kabayaran ng kasalanan. Ang tawag dyan is justification. Now, natanggap mo na, Christian ka na, kailangan mo ma-sanctify. Ang tawag ng sanctification, to be saved from the power of sin. Hanggang ngayon, kahit Christian tayo, meron pang kasalanan, di po ba? The sin is still there. Bakit ganun, Christian? No. May kasalanan pang nag-i-exist ngayon. Ang kailangan nating maligtas ay maligtas tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan sa buhay nyo. So ito yung ginagawa natin ngayon. Dinidisiplina natin nating sarili bilang Christian. We're training ourselves how to overpower the power of sin. Na talunin ang kapangyarihan ng kasalanan. Tulad ng bata, di ba? Sabi, pwede kang magalit eh. Pag sinuntok ka, pwede kang manuntok eh. Di ba? Kasi nakita-kita naman sa video. Pero natalo niya yung galit, di ba? So, yung tatawag na self-control. So, those are the 5 heavenly crowns promised in the Bible. The crown of life, mabilis lang tayo, for you to be aware na mayroong koronang nakaantabay sa mga Kristiyanong magtatyaga hanggang wakas. Number 1, the crown of life. Awarded to those who remain faithful unto death. Ito yung binibigay sa mga taong mamatay hanggang kamatayan para sa Panginoon. Yung mga sila Pablo, yung mga martir na namatay sa Panginoon. Crown of life yan. Gusto niyo ba yan? Ayoko basta mamatay. No? Pero meron pa, may 4 pa na pwede niyong i-goal. Next is the crown of righteousness. Crown of righteousness given to those who love Jesus and long for His appearing. Madali lang to.
Ang gagawin mo lang dyan, lagi kang excited na dumating na ang Panginoon. Yan lang yan. Basahin nyo. Given to those who love, nagmamahal kay Jesus, at naghihintay na kanyang pagbabalik. May corona pala yun. Madali bang gawin? Walang effort? Di ba? Magmamahal ka lang to love Jesus. No? To love Jesus and long for His appearing. And by the way, loving is merong responsibilidad, ang pagmamahal. Next, the crown of glory presented to faithful shepherds who care for God's people. Ito yung ginugol namin ni Pastor. No, ang putong ng kalulatian, binibigay sa mga nangaalaga, mga nangangalaga ng tupa ng Panginoon. Pangapat, the crown of incorruptibility, given to those who discipline their bodies and live self-controlled lives. Ito, para sa lahat, mga kapatid. Kapag nabubuhay ka daw ng dinidisiplina mo ang katawan mo labas sa kasalanan at nabubuhay na mayroong pagpipigil sarili, mayroong kang nakaantabay na prize. What's the prize? The crown of incorruptibility. Yan ang topic natin today, having a self-control. If everybody will decided na, Lord, gagawa ko ng plan na after this sermon, gagawa ko ng plan sa sarili ko na hindi dapat ako agad magagalit o dapat hindi ako gaganti. Kasi automatic talaga, lalo pag nasaktan tayo, di ba? Sarap gumanti talaga, di ba? Sarap talaga gumanti, reality check. Pero as Christian, we're now having the training, how to discipline ourselves, to have a self-control. Panglima, the crown of rejoicing. Awarded to those who lead others to Christ, yung pag-evangelize. Kapag nakapagdala kayo ng kaluluwa sa Panginoon, rest assured you have the crown. Sino dito meron ng nadala sa Panginoon? Taas ang kamay. Hay, kawawa, kaluluoy naman ng FCF. Wala pa nadadala sa Panginoon? Praise God. No. May corona ka na dahil may dinala ka sa... Ngayon, dagdagan mo pa. No? Dadating yan, nakapatong-patong na corona yan. So, yan ang mga goal natin bilang Christian. No? So, okay lang ba sa inyo na naligtas ka lang pero hindi ka naman gagantimpalaan? Yung gagraduate ka lang pero wala ka namang honor? Ito ang inaano ni Paul na please focus on Christ, discipline yourself, and reach for the goal, which is to win the prize, na manalo tayo ng gantimpala. The Bible distinguishes between salvation, God's free gift through faith in Christ, and rewards what believers receive for their faithfulness, obedience, and service after they are saved. Meaning, hindi naman dapat kontento ko lang na masave. Ang dapat daw ay meron kang tinitig ng gantimpala. Ito raw, ang gantimpala ay binibigay ng Diyos sa sinumang tapat, sumusunod, at naglilingkod matapos na sila ay maligtas. So, inaasahan ng Panginoon na after ang sang tayo maligtas, meron siyang gagawin. 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15. If anyone build on this foundation using gold, silver, costly stones, wood, hay, or straw, their work will be shown for what it is. If what has been built survives, the builder will receive a reward. If it is burned, the builder will suffer loss, but yet will be saved, even though only as one escaping through the flames. So ito raw, yung ating mga gawa, susunugin siya. Kapag siya ay nasunog, wala kang gantimpala. Pero kapag siya ay naging ginto, naging lantay siyang ginto, meron siyang gantimpala. So meaning kapatid, ngat ang kaligtasan ay hindi nakapag-iligtas. Subalit, pagkatapos ng kaligtasan, kailangan ng gawa. Para tayo ay bigyan ng Diyos ng gantimpala. So, hindi sapat na masunog ka lang. No? Kailangan, pagkasunog, milalabas na ginto ng mabuting gawa. Ito po ang ginagawa. This passage suggests that a believer can lose rewards. Amanan para tayo pwedeng mawala ng gantimpala. Can suffer loss. Pwedeng manghinayang ka dahil nawalan ka. Yet, you'll still be saved. Ligtas pa rin tayo kahit wala tayong gantimpala. But we should run to win the prize. Number 1, run with purpose. Sabi 1 Corinthians chapter 9, verse 24, do you know that in a race, all the runners run, but only one gets the prize? So run in such a way as to get the prize. Tingnan natin, run. To
Tumakbo daw kayo na upang makuha nyo ang gantimpala. Pagbutihin nyo ang pagtakbo upang makamtan ninyo ang gantimpala. Paul points to runners in a race. No, sa takbuhan daw, maraming tumatakbo, pero isa lang ang nagtatagumpay. The Christian life requires intentionality. So, kapag Christian ka, dapat may intention kang, gusto ko magbago, Christian na ako. Gusto ko magsimba, so merong pagsunod, merong kang intensyon na lumapit sa Diyos. We cannot drift into spiritual maturity. Hindi tayo pwedeng mag-mature na nananatili lang. We must actively pursue God through prayer, scripture, worship, and obedience. May ginagawa tayo. Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. No, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So meron talagang purpose na pinapagawa sa atin ng Lord. When you're a Christian, God give you the purpose. What's your purpose? Do you know already what's your purpose? So a purposeful Christian life is marked by the wholehearted devotion to Christ. Ang tao daw na mayroong purpose, no, yung meron siyang devotion, meron siyang buong pusong devotion sa Diyos. The best example, a simple example is attending church. Ito lagi ko nababanggit sa sermon ko. There are 3 reasons of attending church. Number 1, as option. Number 2, as obligation. Number 3, as devotion. Number 1, as option, wala kaming lakad, simba tayo. Ay, dahil kong labahin, tsaka na ako magsimba. Nagiging option. It is not the way you discipline yourself as Christian. Next, as obligation. Ay, ako ang speaker. Ay, ako ang gitarista. Ako ang song leader. Ay, wala naman akong part, hindi na ako magsimba. Obligasyon. But you know, the best God wants us to have in attending church is your devotion. Regardless you have the part in the ministry, you have the part in the service, regardless you are sick, you're not, as long as you can, no? Regardless of anything, devotion mo ang pagsisimba. Hindi sa choice. Diba? Pero I can say, sabi ko sa'yo, may mga nagkapaalam, may mga reasons naman talaga eh. Ay, mga family reunion, misa lang naman yan, service naman every Sunday, di ba? So like ko sinasabi na hindi kayo nagkakasala ng pag-absent sa church. No, it's not a commandment na sa pag di ka nagsimba, nagkasala ka na. Magkakasala ka lang na hindi ka nga nagsimba, ang pinalit mo ay pagkakasala. Doon ka nagkasala na magsimba, gumawa pa ng kasalanan, di ba? Pero ang ipinalit mo naman ay family or trabaho dahil nga wala kang day off, di ba? It's not the reason, hindi ganun kalupit ang Diyos na hindi niya intindihin ng rason bakit ka hindi nakasimba. Si pastor naghatid ng anak, family yon. Di ba? Hindi na kaya mag-drive ni bundle. So meron tayong mga reasons na, among the 3, what's your reason in attending church? Dahil nga ba ngayon, wala kayong lakad, kaya na kayo nandito. I'm sorry to say, no, I just want to, the Lord want to speak to you, to devote yourself in the Lord. Attending church is one part of our training. Kapag nakasanayan nyo, last Sunday na-miss ko. Never been ako, nakita ko eksaktong petsa last Sunday, absent din ako dito kasi na-invite akong guest speaker sa Binangonan. Na-miss ko on church. Ngayon, ito uli. At least, ito, may sakit naman ako. Pero I miss, kasi ito yung part, ito yung ating lifestyle, di ba? Like kung kinikwento, natutuwa ko, on my way here, may isang bus kami noon, yung mga nakasumba. Ingay nila, sabi, alam ba si Kumare? Naku, wala si Kumare. Alam mo lamang, born again yun eh. Hindi natin masama yung linggo na umaga. Ang gandang patotoo mga kapatid. Di ba? You cannot join them because you are prioritizing to attend church. Nakita na yung devotion mo. Sa si Mari, gayain natin, born again yun. Hindi, okay lang yun. Ang daling sumama noon. Basta may masaya. Kakahiya kayo. Please, train yourself to prioritize God. 1 linggo lang. Isang araw lang sa loob ng 1 linggo at 2 oras lang mahigit. You have 24/7 in a week. God has been faithful to you. But God is asking you for only 2 hours to thank Him,
to hear His word. But why? Ba't nyo kinukulangan pa ang Diyos kung siya ang kumagkulang sa inyo? Pero I never said, never nagkukulang ang Diyos, kahit nagkukulang tayo. Di ba? 2 hours lang, tagmamadali pa. Ang haba ng preaching ni Pastor, magluluto pa ako. Devote your heart, devote your time in the Lord. Praise God. Run to win the prize. Number 2, practice self-discipline. 1 Corinthians chapter 9, verse 25. Everyone who competes in the game goes into strict training. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay. May discipline, di ba? Ano ba nangyari sa Ateneo? Meron sa team building eh. No, ang goal nun ay madisiplina yung mga manlalaro. No, nagkaroon lang ng tragedy. So, sa atin, ang ating paglago nangangailangan ng disiplina. Spiritual growth requires self-control. There are habits, distractions, and temptations that can hinder our walk with God. And per Sunday service, nabanggit ko yung mga distractions sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ano ba yung mga dahilan? Ano ba yung mga nakakaabala sa atin sa Panginoon? Ano ba yung mga habit ang ating mga ginagawa? So I'm always saying that huwag kayong mamihasa na laging magandang sinasabi ni Pastor sa pulpito. Minsan, hintayin nyo rin magsalita kami about sa kasalanan. What are the examples of worldly habits? Sexual immorality. Hindi ko na specific, baka masyado na tayong masaktan. Bisyo. Number 3, gossip. 4, greed. Number 5, judging others harshly. Mapanghusga. Yan tayo yung mga worldly habits na nakaka-apekto sa ating training. Amen? Next, what are examples of worldly distractions sa mga bagay na nakakaabala sa ating paglilingkod, pagsunod, at pag-train sa Panginoon? Number 1, pursuit of wealth, materialism. Sobrang magpayaman. Sobrang hinahangad ang kapirahan, ang materialismo. Pangalawa, entertainment without limits. Masyadong nahimimihasa. 24/7 na nasa Facebook at nasa laro at games. Online gaming, no? Kapag masyadong inuubos ang oras mo niyan, na hindi ka nakakapadalangin, it is an entertainment without limit, it is a distraction. Busyness, pagiging abala, busybodies. Sobrang busy sa mundo, kaya wala nang pagkakataong maglingkod, tumungo sa iglesia. Number 4, desire for human approval. Anong word of distraction? Minsan, we stand at the front desiring to be blessed by the people. So yung number 1 na struggle na yung mga preachers number 1 to stand here is not to please people but to please God. So may mga desire tayong ganon, human approval. Then worry and anxiety. Ito, hirap minsan, may mga clinical reason ng anxiety, di ba? Talagang minsan kahit di niya sinasadya, walang kaartiyan ng anxiety. I've met people who have anxiety and worriness, talagang nagkakaroon sila ng medicine, so medication. So distraction po yan. Then sabi ni Paul, what are the temptations of this world? In Genesis, inintroduce ang 3 uri ng kasalanan. Lust of the eyes. Mga bagay na nakikita ng ating mata, ang ganda niya, ang gwapo niya, ang ganda ng bahay, ang daming pera. What we see is a lust of the eyes na nagbibigay sa atin ng distraction. Then, lust of the flesh. Yung hilig ng ating laman. Then, pride of life. Yung paiging palalo. So, through the power of the Holy Spirit, we learned to discipline our minds. Now, actually, hindi natin kaya Kailangan lang natin balan ng Espiritu para madisiplina nating mga sarili. Our minds and bodies and desires so that we can honor God. So, kailangan nating madisiplina ang Panginoon upang siya ay magbigyan natin ng parangal. 1 Corinthians chapter 9, verse 25b. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Ang kaibahan lang ng mga atleta rito, sila Carlos Yulo, is that they've got the mga bagay na hindi naman magtatagal. Pero tayo, ang ating ginugol ay bagay na walang katapusan. It's forever. Upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang ang ginagawa ng sanlibutan. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Athletes willingly deny themselves certain pleasures and comforts to achieve a greater goal. Yung mga athlete, disiplina sa sarili, di ba? Yung mga nag-gym, hindi masyadong makain ng di ba? Carbohydrates, di ba? May mga foods, discipline. The same way with us. How can you discipline yourself to be in line with God's plan and purpose in your life? Ano ba ang ginagawa mo para yung layo ng Diyos sa buhay mo?
ay may ganap. So Paul notes that they do this for a perishable crown, but believers strive for a perishable one. So yung ginagawa natin ngayon, ito ay pangwalang hanggan. Yung pananambahan nyo, hindi po nasasayang yan. Nakalista po yan. Nakalista sa Asher's book, Asher's log. Pero, Asher's lang yun, ha? Pero ang Diyos, natatandaan niya ang pagdalin nyo. Tandaan nyo, lahat ng mabuting gawa na ginawa niyo sa Panginoon, nililingon niya yan. God is looking back for what you've done in Him, serving Him. No? So lahat yun, natatandaan ng Panginoon. Ibig sabihin, lahat yun, may karampatang gantimpala. 1 Timothy chapter 4, verse 7 to 8. Train yourself to be godly. Sanayin mo daw ang sarili maging makadiyos. So, sinasanay po siya. Hindi siya automatic na magiging makadiyos na ako, anak ako ni pastor eh. There's no automatic for that. So, sinasanay. Ang pagiging makadiyos, sinasanay siya. For physical training is of some value, but godliness has value for all things, holding promise for both the present and the life to come. So, eternal rewards are worth temporary sacrifice. No, yung walang hanggang paghihirap natin, walang halanggang disiplina na ginagawa, ay yung disiplina na ginagawa natin, ang kapalit doon ay walang hanggang buhay. Number 3, finish faithfully. Hindi lang basta takbo, dapat may goal kang matapos ang takbuhin. Every one of us should have the goal to finish the race. Ano bang race ko? Ako bilang pastor, I should finish the race. No? Kailangan hanggang mamatay ako, pastor ako. No, they know that there are pastors na inabot na kamatayan na nawala ang kapaying pastor. Same way with you. Kahit di ka pastor, anong purpose mo? No, ang pinakamahirap lang ay abutan ka na kamatayan na nawala ang paglilingkod mo sa Diyos. So finish faithfully. 1 Corinthians chapter 9 verse 26. Therefore, I do not run like someone running aimlessly. I do not fight like a boxer beating the air. Sabi ni Pablo. No, hindi ako tumatakbo na walang dahilan. At di ako sumusuntok sa hangin. Christian, why you're going to church? Why you're at church? Bakit nagka-church ka? Why you read the Bible? Why you hear the sermons of the Lord? Bakit ka, nandito ka, ba't ka nagtsatsaga? No, we can have any other options to do this every Sunday morning, but then, you're here, you're doing this for the Lord. At sana, makita ng Panginoon na iginagawa mo to na may devotion. Now, I strike a blow to my body and make it my slave so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified for the prize. Sabi sa Tagalog niyan, subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusubil ito upang sa gayo hindi ko maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Ano mga kapatid? Simplihan natin. Kailangan ating pahirapan ng ating sarili para ma-maintain ang ating pagiging Kristiyano. Ano ang pagkapahirap? Pananambahan, pananalangin, pakikinig. Paglayo sa kasalanan. Huwag maging magalit. Ang hirap talaga hindi nagagalit, di ba? So lahat yun, self-control pa lang. Self-control pa lang, hirap ng gawin eh. Pero it is a one way of perseverance. Naghihirap tayo sa ating buhay Christian. Paul refuses to live without description. Without direction. He trains himself so that after preaching to others, he will not be disqualified from receiving his reward. Ang mahirap kasi noon, ginagawa mo siya pero na-disqualified ka. Paul's concern is not losing salvation, but losing effectiveness. Mga kapatid, ang kaligtasan naman, di naman nawawala yan eh. If you receive the Lord Jesus Christ genuinely, from the very start, talaga tinanggap mo siya, hindi naman siya nawawala. No, you cannot lose your salvation without doing anything. Kapag wala naman ako ginawa, hindi naman ako nagkatsaga. But do you know, you cannot grow mature without doing something in disciplining yourself. Credibility. So, ayaw lang ni Pablo mawala sa kanya. Yung kaligtasan, hindi na mawala. But Paul do not want to lose his effectiveness. Yung kanyang epektibong pagiging preacher. Credibility, yung credibility niya. Ako na sinabi niya, yun na yun, no? So ito nakasira sa ating senador, di ba? Pero let's think about this, that ito lang masabi ko sa inyo. Kapag isang Kristiyano, kahit sinong tao, alam nyo, nakagawa na mali, nagkasala, huwag kagad natin yung sigaw. Baby, kasi do you know that sometimes in our failures, in our mistake, in our sin, God do something. Sa ating pagkakasala, gumagawa ang Diyos. Now, maybe after that, merong rest back. Na, ay, kaya pala, di ba? So, we cannot condemn people. Like Vice Ganda, sabi, mapapasemper, baka someday, somehow, makilala niya ang Panginoon.
No? So hindi tayo titigil doon. So, then the reward in the ministry. Faithfulness requires perseverance. We must not become complacent or distracted. No? Ang pagiging patapat daw, nangangailangan ng pagtsatsaga. So, huwag tayong maging relax lang. So, huwag tayong magpa-distract. No? Instead, we should continually submit ourselves to Christ and remain steadfast until the end. Manatiling tapat hanggang wakas. Sabi sa 1 Corinthians chapter 15:58. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Sa Tagalog, kaya nga minamahal kong mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag kayong matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil, alam ninyong, hindi masasayang ang inyong pagkapagal para sa Kanya. In conclusion, Paul's message is clear that Christian life is race worth running. Ang buhay Kristiyano ay sulit yan kapag talagang tsinaga mong takbuhin. We are called to run with purpose, practice self-discipline, and finish faithfully. Tayo tinawag na mayroong dahilan, may layon ng Diyos. No? Ating sanayin natin sarili magkaroon ng disiplina sa sarili at matapos ng may katapatan. The prize awaiting believers is far greater than any earthly achievement. An eternal reward and the joy of hearing Christ say, "Well done, my faithful servants." At bandang huli, sabi ng Panginoon, nagawa mo lahat, aking lingkod. For faith group use reflection question. What distractions, habits, or priorities are currently keeping you from running from your spiritual race with a greater purpose and discipline? Ano daw yung mga distractions sa buhay mo ngayon? Mga habits, mga priorities na nakakahadlang sa iyong pagtakbo. Application question. What is one specific step you will take to strengthen your walk with Christ and run more faithfully toward the eternal prize? Ngayon, anong plano mo ngayon? What's your program for yourself? Ano ba yung discipline program mo na gagawin mo upang ang mga distractions na yan, mga habits na yan, and priorities ay may isang tabi at makatakbo ka ng dire-diretso. That's the message of the Lord. The next step, growing spiritual disciplines, the word of the Lord. Tayo pong lahat ay madalangin. Maraming salamat o Diyos sa umagang ito. Dakila ka Ama sa umagang ito na aming pagsamba. Na sa aming pakikinig, pinawi mo ang aming mga puso na nangangailangan kami, Panginoon, ng iyong tulong ng banal na Espiritu upang kami, Panginoon, ay makapagdisiplina sa amin. Lord, may we keep our life alright. Ang buhay namin, maging tuwid sa iyong harapan, Panginoon, sa magitan ng pag-control sa aming mga sarili. Disiplina ng mga sarili ayon sa iyong kalooban. Lord, we ask for your grace and mercy to do this. Panginoon, kung meron kami nakita sa mga sarili, mga bagay na naging hadlang upang sa aming pagtakbo ay nagiging sagabal, Panginoon, turuan mo kaming alisin ito. Magkaroon kami ng desisyon, Panginoon, na gumawa ng mga bagay para sa aming pagtakbo ay tuloy-tuloy. Lord, bless the FCF family as we hear your word. By the Holy Spirit, Lord, may we be touched and being magnified by your word, Lord. May your word convict us to do what is your will, Panginoon. Lord, edify the church and strengthen and empower us to do your will. In Jesus' name, amen. Good morning, everyone. God bless you all.